Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Gising pa po ba tayo? Ayan, maraming salamat po sa Lord sa opportunity na tayo po dito sa harap muli. At ako po si Brother Ian sa mga hindi po nakakilala. So, sige po, hindi na po natin patatagalin. Tonight, let's study the Word of God. Let's read the text first na manggagaling po ating foundation text po. Ito po yung matatagpuan sa Matthew chapter 71 verses 21 to 27. Let's all rise please. At sabay-sabay po nating basahin. 21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, enter the kingdom of heaven. Only those who do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day will say to me, Lord, Lord, we prophesy in your name, cast out demons in your name, perform many miracles in your name. But I will reply, never knew you. Get away from me, you who breaks God's law. Listens to my teaching, follows it, slice. Like a person who builds a house on solid rock. The rain comes, flood water rises. The house won't collapse, built on bedrock. But anyone who hears my teaching is foolish. Like a person who builds a house on sand. When the rains and flood came against the house, it will collapse. Let us pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Sa gabi pong ito, patuloy po kami lumalapit sa inyo, O Diyos. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Sa gabing ito, para po sa aming mga maririnig, aming pong mga maukuha, Lord, ay maitanim po sa aming puso, Lord. Huwag mo hayaan na ito po'y marinig lamang po namin at lumabas po sa kabilang tainga, Panginoon. We pray for an open heart, open mind. Be with us tonight, Lord, at ikaw po ang makita sa harapan ito, Lord. Ikaw lang po ang may taas at mapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Right, maraming salamat po. So tonight, ang title po ng ating topic is Hear, Check, Read, Check, Amen, Check, at Ignore X. Parang yung mga nakikita lang natin sa social media. So, okay, ang topic po natin, no, it's still kingdom living. Siya yun po, medyo nakabahan na ulit. At the wrong time. So, kingdom living. So, konting recap po. Ano po ba ibig sabihin ng kingdom living? It is living our life according to God's ways. So, bakit po kailangan na mamuhay tayo ng naaayon the ways of the Lord? Kasi po, dineclare na natin that Jesus is our King sa puso natin. Tama po? So, dapat po ang nasusunod is siya. Hindi na po yung ating mga sarili. Hindi lang po tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Dapat ginagawa din po natin ito at sinasabuhay. Di ba? Hence, kingdom living is hearing God's word, obeying God's word, and living it out. Hindi lang po hear, read, and then ignore afterwards. So tonight, pag-uusapan po natin isang common na salita. Very simple sabihin pero madalas po, napakahirap gawin. Meron po bang makakahula kung ano ito? Obedience. Di ba? Madali hong sabihin na let's obey. Pero napakahirap po gawin. So alam naman natin lahat ng salitang ito. Meron po bang hindi nakakaalam na salitang obedience? So, since bata tayo, tinuturuan na po tayo ng tungkol sa obedience. Ng mga magulang natin, sa eskwelahan, at mga kaibigan natin. So, isa pong maganda example no, usually sa parents natin before, nasabi sa atin, Nak, wag mong hawakan yan. Huwag kang tumalon, huwag kang tumakbo kasi madadapa ka. Pero pag talikod nung sumasaway sa atin, gagawin natin mas gusto pa natin. Kasi, instinct po ng tao is maging matigas ang ulo. Right? Pinanganak tayong matigas ang ulo natin. Minsan masarap pa natin, mas gusto pa natin ginagawa yung makakasakit sa atin yung bawal kasi
instinct po ng tao is hindi sumusunod, di ba? Mahirap pong obedience. Minsan po, when it comes to God, madalas, ganun din po tayo. We hear God's word, check. We read God's word, check again. We say amen to God's word, amen? Check pa din. Pero minsan, we tend to ignore God's word. Aware man po tayo o hindi, minsan hindi po natin nasusunod ang will ng Panginoon, di ba? We can preach about the Lord inside the church. We can share the word inside the church. We can worship inside the church. We pray in church. Pero posible pa rin po nasasabihin sa atin ng Panginoon, I never knew you. You who breaks my heart, who breaks my command. Diba? Bakit po? Kasi hindi ho tayo namumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos outside the church. We are very good inside the church. We are very obedient. Diba? Mabait tayo eh. Pero once we step outside the church, nakakalimutan po natin yung kingdom living. Being obedient even outside the church. So, obedience, madaling sabihin, pero napakahirap pong gawin. So, let's go po sa ating, meron po tayong 3 points for tonight na pag-aaralan natin. Point number 1, sabi po dito, obedience is more than calling Jesus Lord. Sabi nasa po nating text kanina, Matthew chapter 7, verses 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Diba? Notice po, sabi nasa natin what Jesus said. Hindi niya sinabi, everyone who calls me Lord, Lord, is automatically living in obedience. We can say Lord, we can call out Lord, pero still disobedient pa rin po tayo. Diba? Ang sabi po doon, only those who does the will of my Father and puts them into practice. Ang ibig po sabihin nun, ginagawa po natin, there are 2 parts po sa sinasabi dito. There is the one who say and do. Say and obey. Hindi po say and ignore. Hindi po siya ganun lang. So sometimes we are very good at saying God's word. Magaling po tayo doon. Expert po tayo doon. Saying the right words. We know how to say praise God. We know how to say God is good. Madalas po natin naririnig. We know how to say, Lord, I trust you. We know how to say, Lord, you are my King. Yes, we can say God's word, but ang tanong, do we do the will of the Father? Do we obey God's word? We can say this all we want to our mouths. Pero iba po yung sinasabi ng puso natin. We can listen, preaching after preaching. Pwede po rin po natin i-highlight yung Bibles natin from cover to cover. Dati, uso po yun eh. Na-highlight yung Bible. So we can even say Bible verses sa cellphone natin until mapuno yung memory ng phone natin. Diba? We can even post sa social media, trust God's timing from time to time. Then after a while po, magtatanong tayo, we start to question the Lord. Lord, ba't ang tagal naman? If we're waiting for something, we're praying for something, tinatanong natin ng Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganon? Yes, we know the word. We can say and hear the word. Pero we just say the word. We don't listen. We don't obey. Are we doing the will of the Lord? Sample po, parang hindi po kayo masyadong mahirapan. Madalas naririnig natin or nakikita natin, especially sa social media, marami tayong friends na nagpo-post in God's perfect timing. Isaiah 60:22. When the time is right, di ba? And the Lord will make it happen. Pinopost po natin doon. Alam natin yun verse eh. So ipopost natin. Pero God calls us to trust His timing. Ang responsibility po natin doon is to remain faithful and obedient. Diba? While God remains responsible for the outcome.
habang nag-aantay po tayo, kailangan din po natin mag-obey. Ilalagay natin when the time is right, pero tayo naman is duda dito, duda doon. Paano tayo magiging obedient sa paraan na yun? By being faithful sa Kanya. Do we do this part, mga kapatid? Being responsible, being faithful and obedient while waiting? Or naiinip tayo? Or we just say the part, the Lord your God will make it happen without being obedient. Parang gusto natin is claim lang ng claim. Ayaw natin na magbigay. Diba? Trusting God's timing while remaining obedient, mga kapatid. That is doing God's will. Isa pa pong sample. Madalas din po. Ito po, tingnan niyo kung tama. Seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Tama po ba yun? Tama po ba? Mali po. Ulitin ko po seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Kulang po ng righteousness. So by saying the part, sasabihin lang natin na gagawin ko yung gusto ng Lord. Lahat ng gusto ko mapupunta sa akin. No. We forgot to obey. We forgot to be righteous sa mata ng Panginoon. Diba? Yun po ang will ng Panginoon. Be righteous. Righteousness. So ang tanong po, diba, ang dami po nating hindi na-obey na command na bigay ng Panginoon. Yes, we say the words, but knowing is different from obeying. Alam lang po natin, di ba? Knowledge versus obedience. Okay ba po yun? Yes, alam natin. Parang traffic light. Red. Alam natin red, pero bawal tumawid. Pero tingin tayo kaliwat kanan, wake. Gagayatsi po yung knowledge. Pero mali. Simpleng traffic light rules, hindi po natin masunod. Alam natin mali, pero hindi po tayo nag-obey. Same sa salita ng Panginoon. We need to know God's word. Po. It was given to change the way we live. Hindi lang po yan nandyan para ignore natin. Pa. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Diba? Sabi po sa salita ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Yung tinutukoy po ng verse. Then a few days later, research na tayo, what if everything goes wrong? Tatanong na tayo. We have self-doubts. What if may application? Sa Migri is ma-deny. What if matanggal ako sa work? Kapag inuna ko yung church? Diba po, alam naman natin yung word. Minsan kabisado pa natin, pero ang problema, hindi natin magawa yung sinasabi ng Panginoon. Kahit alam natin. That's what Jesus emphasized in Matthew chapter 7. Hindi po sapat na tinatawag lang siyang Lord. Hindi sapat na alam lang natin ang word. Hindi rin po sapat na tama yung sinasabi natin. The question is, are we doing the will of the Father? Kahit alam na natin mga bagay na yun. Because Christianity is not simply about what we hear and say. It is about how we live because of what we know. Ulitin ko po Christianity is not simply about what we hear and say. It is about how we live because of what we know. Kingdom living, mga kapatid. If we say that Jesus is our King, dapat nakikita sa atin na He is our King. That His Word should have authority over our lives. And if Jesus is our King sa buhay natin, we don't say na I will agree with you whenever it's convenient to me. That is not obedience po, mga kapatid. That is negotiation sa Panginoon. Nakikipag-negotiate po tayo sa Panginoon. If may condition po tayo sa Lord, that is not obedience. Parang pag sinabi sa'yo, Lord, God says forgive, sasabihin mo, okay, Lord, noted.
piling tao lang, or God says, trust me, sabi natin, okay Lord, i-consider ko yan kapag hindi naaayon yung kalooban mo, isagot mo sa gusto ko, I will reconsider. Diba? Parang may negotiation na nagaganap, which is hindi po dapat. Kasi His Word should have authority over our lives. God tells us to obey His will more than just hearing His Word. More than just saying, Lord, Lord. Dapat ang sinasabi natin, Lord, I will follow you and obey your will. You are my King, and your word has final authority in my life. And yun po ang obedience, mga kapatid. Amen po. Point number 2 po tayo. Obedience build a firm foundation. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 24, He is like a man who builds his house on the rock. Jesus gave us a picture sa verse po na yun. 2 people, 2 houses, 2 foundations. Both houses experienced the same storm. Ano po yung nangyari? Yung isa matibay at yung isa nag-collapse po. Tayong mga Kristiyano po, minsan ganito po yung mindset natin eh. If I obey God, everything will become easy. May condition na naman. So, no. Hindi po dapat. Jesus never said that being obedient means walang problema. Hindi po sinabi ni Lord John. Hindi niya sinabi na pag sumunod ka, matiknak, chill na lang yung life mo. Walang ganon. Ang ibig sabihin po noon, kapag sumunod tayo sa Kanya, when problem comes, we will have a solid foundation. Diba? Hindi po tayo basta-basta bibigay. Storms will come. There will be storms. Minsan signal number 5 agad eh. Walang warning eh. Walang dahan-dahan, bigla na lang susulpot yung problema. Napakalaki sa harap natin. Sometimes financial storms, relationship storms, minsan family problem. Sulpot na lang bigla. And madalas disappointments in life. Temptations, unanswered prayers. Ito po yung mga storms na nagaganap sa buhay natin. Yung tipong ginagawa mo na lahat, pero things are not giving. Push na push ka na. Lord, pero bakit? Things are not going according to plan. Di ba yung mga sample ng bagyo? Hanggang sabihin natin, naloko na. Hindi na natin alam. Kasi we forget to be obedient sa Panginoon. Yung pundasyon natin nagiging mababaw. And doon po, mga kapatid, doon po natitest yung foundation natin. That is where our faith is tested. Kasi po, during sunny days, every house looks good. Ang ganda po lahat ng kapaligiran eh. Everything looks good. Kapag okay ang buhay, kapag haya-haya ang buhay, praise God. Thank you, Lord. Pero pag dumating ang problema, bakit ganito, Lord? Bakit ganon? Ayoko na. Alis na ako. Kalimutan na kita. Unahin ko muna yung sarili ko. That is when we discover kung saan ba nakatayo yung foundation natin. Do we obey the Lord and build our faith on a solid rock? Or sa buhangin lang tayo nagtatayo ng pundasyon? Alam niyo po mga kapatid, the sun can look good too. Hindi naman pag sinabing sun, automatic pangit eh, yung putik. Hindi po. Nakakita na po kayo ng sun castles sa beach, sa Boracay. Nakita ko noon before. Napakaganda. Napakataas. Parang kakapal ng mga ano. From the outside, it looks impressive. Pero do not be deceived. Pag yun nabasa ng tubig, nagko-collapse, di ba? Isang agos lang, inaanod na. Wala kang magawa kundi titignan mo na lang. Parang sakit-sakit. Kasi pinaghirapan mo, di ba? That's why appearances can be deceiving, mga kapatid. We can look like we are spiritually okay. We can know the right verses. We can even say the right words na mukha tayong blessed na blessed. We can even say God is good during the storm. But what happens when the storm comes? Because the storm doesn't care how beautiful your house looks. Dadaan yung bagyo,
para salantahin lahat ng naitayo natin. Dadaan yung bagyo para sirain lahat ng naipundar natin. The storm will test our faith. So let's ask, tanong natin mga sarili natin, what am I building my life on? Kanino ako nagiging obedient? What am I obeying? Who am I obeying? My emotions ba? My money? My career? My relationships? Or my own wisdom? Because everything else can change the sand, but God's word will remain. Minsan, madali po sabihin kaysa gawin. Minsan, susubukin talaga ni Lord kung saan founded ang obedience natin sa Kanya. Minsan, kung ano pa yung pinangahawakan natin, doon pa tayo susubukin ng Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 6, verses 47, 48. As for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. Sabi po sa verse. Yung mga nagpa-practice po ng command ng Panginoon, para po silang mga tao na naguhukay talaga ng malalim para itanim yung pundasyon nila. Means gusto nilang magpakatatag, magpakatibay sa salita ng Panginoon. Hindi lang po ba sa narinig, hindi lang po ba sa sinasabi. Namumuhay sila ayon sa salita ng Panginoon. Kasi madalas kung ano po yung pinangahawakan natin, madalas natin sinasabi sa kapwa natin, doon tayo titirahin ng kaaway. Diba? Doon tayo papahirapan ng kaaway para titignan kung ano ba talaga, like Job, di ba? Doon siya sinubok talaga. Panginoon, sabi ni Lord, huwag mo nang papatayin yung anak ko. Sinubok talaga siya. Kung ano pa po yung pinangahawakan natin, doon po tayo tinitira ng kaaway. Kaya dapat po matatag yung foundation natin. Meron lang po ako gustong i-share. Short testimony lang po. Tuwing tatayo po ako sa harap, there is something happening in my life. Nawalan po ako ng work last month, July 11. Sa lahat po nagsabay-sabay na wala, kumbaga sabay-sabay. And yung time din po na ito, yung application ng pamilya ko is naka-process. So, pag nawalan po ako ng work, means mawala po, may possibility na ma-deny po yung application. So, nung inalis ako sa work ng employer ko, gumuho po yung mundo ko. Parang sinasabi ko rin sa Lord, I started also questioning the Lord. Bakit? Ganito, ganyan. May kaunting tampo pa nga pero wala tayong karapatan magtampo sa Panginoon. Kasi He is our God. So, nagtanong ako, bakit ganito, Lord? Ba't ganyan? And it even occurred to me na hindi ko na lang uunahin yung church. Kasi sabi ko, nagsiserve naman tayo, pero kung sino pa yung mga hindi talaga nagsiserve, sila pa yung nabibless. Sabi ko, that is wrong. Siguro isang linggo ako nagmukmuk. Pero when it came to realize na mali ito, mali. So I started to gather up my faith. Nadampot ko yung sarili ko. And may tumawag sa akin after a month na na-hire ako. Then nung pumunta ako sa interview, nung siguro last week, nakaset sa utak ko na kung ano yung sabihin sa akin, kahit weekend, tatanggapin ko na. Kasi nasasawa na ako sa every 6 months, nawawalan ako ng work. Then nung kinakausap ako ng employer, mabigat sa puso ko na alam ko naman yung tama. Alam ko yung salita ng Lord. Pero I refuse to obey. Pero mabigat yung conviction na kailangan talaga Sabado-Linggo. So, out of nowhere, sinabi ko sa employer ko na ito yung condition ko. Hindi ako pwede na Sabado-Linggo. Sana ma-reconsider nyo. Then, tinawagan niya yung boss at sinabi sa akin, okay, i-hire ka namin without the Saturday, Sunday. And para sa shift, mahirap po yun. At napaka-busy po nung place. Ang point ko po is, pag alam natin yung salita ng Panginoon, we just don't ignore. We live it, we obey. Hindi ko po tinataas yung sarili ko. Kasi obedience po ang pinag-uusapan natin. Dapat ipinapamuhay po natin. We just don't hear to just... Doon po tayo nagtatanim ng foundation natin eh. So, kapag dumaan po yung bagyo, alam po natin yung dapat natin gawin.
At kung ano po yung pinangahawakan natin, pagtibayin po natin yung faith natin. Amen po. So, punta po tayo sa point number 3. Obedience is an expression of our love for Christ. John 14:15 sabi po, Jesus says, "If you love me, keep my commands." Napakaganda po na sinabi. If you love me, keep my commands. Very simple, very direct. Parang linyahan po ng mga partner natin. Kapag mahal mo, susundin mo. Especially sa mga misis to. Kasi love equals obedience. If we say we love Jesus, then let us obey His commands. Diba? And alam niyo po, obedience is not about earning God's love. We don't obey God because we're trying to make Him love us. Hindi po ganito, Lord, tignan mo, nag-obey ako today, so please bless me more today and the following days. No po. God's love is not a salary. Hindi po double pay yan kapag sinipagan natin today, bukas chill-chill na lang. Hindi po natin na-earn ang love ni God through good behavior. But rather, we obey God because we have experienced His love. Tama po. Sumusunod tayo kasi naramdaman natin yung grace at pagmamahal ng Panginoon. His grace and His mercy. And His love becomes our motivation for obedience, mga kapatid. Yun po'y dapat nagmamotivate sa atin. Mahal ako ng Panginoon, kaya dapat susundin ko siya. Susundin ko yung mga sinasabi niya. Diba? Kaya natin sinusunod si Lord dahil una niya tayong minahal. Di pa man tayo pinapanganak, mahal na tayo ng Panginoon. Think about someone you genuinely love. Yung mahal na mahal mo. Kapag may sinasabi silang importante sa atin, we listen very carefully, di ba? Minsan word per word. Sabi ni Mrs. Mamalengke ako, wala ko manok. Pag di mo nakuha, mag-atakot ka. Kasi baka pagalitan siya ni Mrs. So, kapag alam mo yung bagay na nakakasakit sa kanila, we avoid doing that. Dapat same din po sa Panginoon. Pag alam natin masasaktan yung Panginoon, siya gagawin natin. Stop. Pag ihitit tayo, masasaktan si Lord. Kada tatagay tayo, masasaktan si Lord. So, hindi po dapat natin ginagawa. Kapag may kailangan tulong, yung taong mahal na mahal natin, we respond with kindness, with love. Why? Because love affects our behavior. That's why Jesus says, if you love me, keep my commands. Obey my commands. Diba? If we love God, we will obey Him wholeheartedly. Hindi po conditionally. Obedience is hard, mga kapatid. Yes, it is hard. Let's be honest po, brothers and sisters. Obedience is easy when God's command agrees with what you already want. Madaling sumunod kapag nakapabor sa atin yung gusto ng Panginoon eh. Pero napakahirap sumunod po sa Lord kapag kabaliktaran ng sitwasyon. When everything seems so down, kapag yung storms is nandyan, ang hirap po sumunod. That's where obedience becomes real. That is where our love for Jesus is tested. Because obedience is not proven when God's word is convenient conditionally, seasonally, or occasionally. Obedience is proven when God's word challenges us. Kapag may kirot, kapag may kurot, kapag may sakripisyo, doon po masusubok yung pagsunod natin sa Panginoon. Hindi naman po sinabi ni Lord na, if you love me, sing more songs. If you love me, attend more services. Ang sabi po, napakadiretso, if you love me, keep my commands and obey me. Wala na pong patalinhaga doon. Diretso po yun. If you love me, keep my commands and obey me. Love for Jesus should lead to obedience. Kapag mahal po natin ang Panginoon, dapat sumusunod po tayo. And real love is demonstration through our actions. Sample po, yung sinasabi ko kanina conditionally, Lord, I trust you pero magba-backup plan ako just in case. Hindi ko gusto yung will mo. So, meron tayong plan A, B, C, D, E, F, G. Mindset ba? Mindset. Para ready. Pero ang sabi, love requires obedience. And obedience requires total surrender.
surrender natin sa Panginoon, mga kapatid. Huwag na po tayo mag-backup plan ng A to Z pag di natin gusto yung pinapagawa ng Panginoon. Wala pong masama gumawa ng backup plan. Sample po, pag backup plan na tayo financially, preparing for contingencies, for emergencies, mga having options, seeking wisdom, wala pong masama. Hindi po ibig sabihin hindi tayo naniniwala sa Panginoon. Pero pag ang backup plan po natin ay hindi po kalooban ng Lord, sabi ni Lord, punta ka sa kaliwa, pero pinipilit po dito ako sa kanan, Lord. Dito maraming pera. Diba? Doon po, hindi po okay yun. Pag dumarating po sa punto na napapalitan natin yung iba kaya sa Panginoon, hindi po. Ulitin ko po, obedience requires total surrender. Sabi po sa 1 Samuel, chapter 15, verse 22, but Samuel said, what makes the Lord happy? Which is better? Is He more pleased when people offer burnt offerings and sacrifices to Him? Or is He more pleased when people obey Him? Listen. It is better to obey the Lord than to offer sacrifices to Him. That is true even if you offer Him the best animals that you have. To obey is better than sacrifice. Ano po context nung binasa natin? Si Prophet Samuel po, nire-rebuke niya po si King Saul for partial obedience. Diba? Why po? Kasi partial obedience is still disobedience. So, conditionally pa rin po. God has commanded Saul to destroy lahat ng Amalekites and their livestock. Pero instead, Saul kept the enemy king alive and saved the best animals. Sinabi niya na isa-sacrifice siya to kay Lord, kay God. Diba? Pero sabi ni Samuel, he replied that God values true obedience far more than religious rituals or sacrifice. Diba? Pwede tayong, like in modern times po, pwede tayong busy sa church, busy sa ministry, busy sa worship, puro tayo sakripisyo sa oras natin. Sacrifice dito, sacrifice doon. But we still fail to obey the Lord. Ang dami natin sakripisyo. But we fail to obey Him. How? We forget to be intimate with Him. We forget to be intimate with our Lord. Sample po, ulit, sa pamilya, no? Pag tayo mga padre at pamilya, sobrang busy natin sa work, sobrang busy natin sa lahat ng bagay. Then, nag-aantay yung pamilya natin sa bahay. Pag uwi natin sa bahay, pagod na pagod tayo. Yung wala tayong lakas, upo na lang tayo, kakain, tulog, magpahinga. Same day cycle every day. Ang dami natin pero ginagawa natin yon para sa pamilya natin, di ba? Naman nagsasakripisyo tayo. Even the mothers, mayroong ganito scenario, nagsakripisyo tayo sa pamilya natin. We don't have enough time for our family. Pero yung sakripisyo na yung ginagawa natin para sa kanila. Pero, wala tayong time para sa kanila. We forget to be intimate with our family, which is more importante, yung love, di ba? Kaysa yung wala tayong time. Full-time sacrifice, but no intimacy sa family. Can we still call that love? Hindi po balance. Same po sa Panginoon, we're so busy doing things, but we forget to be intimate with Him. And that is failing to obey His command. Tonight, I will live po with the thought in our minds. Are we more intimate sa iba kaysa sa Lord? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commands. Gaya po sa binasa natin, 2 men, 2 houses, same storm, different foundations. Yung isa po, narinig niya at sumunod siya. Yung isa, hindi naman. Sabi po sa John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. Napakadiretso na naman po. Maybe God has already spoken to you about something. Something we know we need to stop. Someone we need to forgive. Something we need to surrender. Something we need to change. And maybe we've been saying,
Lord, alam ko naman eh. But maybe God is saying, alam mo naman pala anak, pero ba't di mo maisuko? Pero bakit di mo ako sinusunod? Alam natin eh, pero the Lord is asking us, alam pala natin, pero ba't hindi mo ako sinusunod? And it breaks the heart of our Lord. Kasi we already know, God is calling to us. We can respond. Pwede tayong sumunod. His grace enables us to respond. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Because kingdom living is not simply knowing what the King said. Kingdom living is living according to what the King said. We hear the word, put it into practice, build our lives on the rock. So pag dumating ang bagyo, we can stand firm. Because our firm foundation is not our feelings, not our circumstances, not our own wisdom. Our foundation is Christ and His Word. So hear it, believe it, obey it, and live it. That is obedience in kingdom living. Salamat po. Let us pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Alam po namin, Lord, that you are talking to us right now. Marahil sobrang busy po namin sa paligid. Sobrang busy po namin sa mga ginagawa namin, Lord. But we forget to be intimate with you. We forget to obey your word. Lagi po kami nagsasalita ng mga bagay na gusto namin. Sinasabi namin, we love you, we praise you. Pero we don't do it, Lord. We don't really mean it. Patawarin mo kami, O Diyos. We forget to be good, Panginoon. We forget to obey you. Lord, we pray starting right now, samahan mo po kami, Panginoon. Always remind us how to be obedient, Panginoon. Lagi mo ipaalala sa amin kung gaano ka namin kamahal. Lagi mo ipaalala, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Hayaan mo, simula sa araw na ito, Lord, tulungan mo kami nang sa gayon, araw-araw po namin masusunod ang iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at ikaw lamang po may taas sa gabi ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.